Umakyat na sa 4 ang Pinoy na sugatan sa pagyanig ng magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan. Tuloy-tuloy naman ang paghahanap at pagsagip sa mga natrap sa guho. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Dalawang araw matapos ang magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan. Tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap sa mga nawawala at natrap sa pagguho. Tutok ngayon ang mga rescuers sa pagsuyod sa mabundok na bahagi ng Hualien County kung saan ilang landslide ang naitala. Sa kuwebang ito, nasagip ang grupo ng mga turista. Natrap sila roon nang gumuho ang mga tipak ng bato sa pagyanig ng malakas na lindol. Sa sentro naman ng lindol sa Hualien County, tapos na ang search and rescue operations. Kaya sinimulan ng mahabang proseso para tuluyang gibain ang mga nasirang gusali. Sa Uranus Building, mayroong 25 residente na natrap, 24 ang nasagip, habang patay na natagpuan ang huling residente. Kasabay ng demolition, ipinagluluksa ng kanilang mga kaanak at kaibigan ang mga nasawi sa trahedya. Sa pinakabagong tala, 12 na ang kumpirmadong namatay sa lindol, 16 ang nawawala, habang mahigit 1,000 ang sugatan. Ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak, 4 na Pinoy nang kabilang sa mga sugatan. Hindi pa naman masabi kung may iba pang Pinoy na sugatan o di kaya'y nasawi sa pagyanig. Ayon kasi sa mga rescuer, mayroon pang 18 nawawala matapos ang lindol. 4 sa kanila ay mga banyaga. Tinitiyak naman ni Kakdak na nakatutok ang DMW sa sitwasyon sa Taiwan. Nananatili ring bukas ang kanilang mga tanggapan doon para magbigay tulong sa mga apektadong Pinoy. Ang magnitude 7.2 na lindol ang pinakamalakas na pagyanig na naranasan sa Taiwan mula pa noong 1999. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.